lumang tipan ang covenant ni Yahweh sa kanyang bayan, lalo na sa bansang Israel, ay ang dugo ng hayop. Mula pa naman doon sa simula kay Abel eh. Kaya tinanggap ang handog ni Abel kasi may nabuhos na dugo. Kay Cain, wala. Kasi wala naman dugo ang ang handog ng mga pananim, mga trigo, mga prutas. Ngayon, kay Abraham, siya yung unang handog talaga mula kay Abraham. Tuloy-tuloy na yan, Isaac, Jacob, lahat ng mga lahi. Moses, lahat. Ngayon, ganun pa rin ba ang covenant noon hanggang ngayon? Wala bang pagbabago? Mayroong tinatawag na bagong tipan na hindi nalalaman ng iba. Eto. Basa. Lucas chapter 22 verse 20. Gayun din, itinaas niya ang kupa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito ang bagong tipan ni Yahweh na tinatakan ng aking dugo. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Yun ang bagong tipan ngayon. Ang bagong tipan ni Yahweh, yung dugo ni Yahweh siya. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Hindi na dugo ng hayop. Wala nang bisa yun. O, bagong tipan Yahawa. ni Yahweh. Bagong tipan. Original to ha. Ancient Aramaic Hebrew. Gayon din, itinaas niya ang kupa pagkatapos naghapunan na sinasabi, ang kupang ito ang bagong tipan ni Yahweh na tinatakan ng aking dugo. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Hindi na yung dugo ng hayop, dugo na mismo ni Yahweh nga nagkatawang tao. Si Yahweh siya ba? Siya ba si Yahweh nagkatawang tao? Paano ma-prove? Okay, basa. Hebreo chapter 10 verse 18. Dahil ang mga kasalanan ay pinatawad, hindi na kailangan mag-alay ng mga hayop upang sunugin para sa kasalanan. So wala nang hayop. Kasi kung mayroong bagong tipan, yung lumang tipan, wala na. May bago na eh. Wala na ang lumang tipan, nandito na tayo sa bagong tipan. Dahil ang mga kasalanan ay pinatawad, hindi na kailangang mag-alay ng mga hayop upang sunugin para sa kasalanan. Hindi na eh. Pero iba, Sunog pa rin. mga tulibagbag na yan eh. Ayaw pa nila yung tanggapin yung nag-alay ng Oo. dugo. Okay, tuloy. Pahayag chapter 22 verse 16. Akong si Yahweh ay nagsugo ng aking anghel upang ipakita sa iyo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga tanda. Ako ang Yahweh na naging laman sa lahi ni David upang iligtas ang aking binhi sa pamamagitan ng aking dugo. O, di na Oh. Sino si Yahweh siya? Siya si Yahweh nga naging laman. Akong si Yahweh siya ay nagsugo ng aking anghel upang ipakita sa inyo ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga tanda. Ako, ang Yahweh na naging laman sa lahi ni David upang iligtas ang aking binhi sa pamagitan ng aking dugo. Sa doctorated nga lang hindi na ganyan. Kaya sila naligaw talaga. Ang dinoktor ng Vatican Canon Law ay ginawa nilang si Jesus Christ daw, siya si bright morning star. Oh, yan. Bright morning star. Ngayon,
I-connect nila doon sa Isaiah 14:12 to 4:10 na ang morning star doon, na doon sa King James Version, naging Lucifer. Therefore daw, itong si Jesus Christ, si Lucifer. Ang original, wala namang Jesus Christ sa original. Yahweh siya, you know. Ay, Ang ginawa kasi, ang original New Testament sa Hebrew Aramaic, ito yung na-translate sa Tagalog. Di-translate ni Septuagint ng Greek na ginawa niya doon, ho aster, ho lapros, ho proinos, or phosphorus, na sa English, bright morning star. Na sa Latin, stella splendida et matutina. Na sa Tagalog, maningning na bituin sa umaga. Na kinunik nila doon sa Isaiah 12:4-10 na si Lucifer. Kasi ang translate ni King James, Haring Santiago na bakla, ginawa niyang Lucifer. Kasi mula sa Greek, git-translate ni Jerome sa Latin. Mula sa Latin, pinanggalingan niyan sa Hebrew Aramaic. Ang original, git-translate ni Septuagint. Tapos translate sa Latin. Git-translate ni King James na bayot, Lucifer. Tapos dito naman sa Good News to this English o American Standard Version, bright morning star. Talagang pinag-iba-iba ang translation nila. Iba-iba ang ginawa nilang pangliling lang, pagkukurap, pagdukdoktor. Pero itong original. O anong sabi dito sa original? Ako si Hawashai ay nagsugo ng aking mga anghel upang ipakita sa iyo ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga tanda. O anong tanda? Ako ang Yahweh. Sabi ni Hosea, siya si Yahweh na naging laman sa lahi ni David. O, sa lahi siya ni David, tribe of Judah, upang iligtas ang aking binhi. Sino iligtas niya? Binhi lang niya. Sa pamagitan ng aking dugo. Kung hindi niya binhi, pasisyahan. sorry. Di talaga sila maniniwala dito ang hindi niya binhi. Okay, tuloy pa natin. Hebrew 9. Hebrews chapter 9 verse 12. Sapagkat si Yahweh Hamashiach ay pumasok minsan sa dakong banal, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya, kundi sa pamagitan ng kaniyang sariling dugo, upang matamo ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. Si Yahweh Hamashiach, na si Yahweh nagkatawang tao, dugo niya ang dinalay handog, hindi yung dugo ng hayop. So, dugo ng hayop sa lumang tipan, pero sa bagong tipan, dugo na niya mismo, ni Yahweh nga nagkatawang tao. Kaya nagkatawang tao para magkaroon ng dugo, para sa katubusan. Yan ang sa bagong tipan. Okay, dugtungan pa natin. Hebreo chapter 9 verse 25. Ang mataas na saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa banal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Yahweh ay pumasok lamang ng isang beses upang ihandog ang kanyang sarili at sapat na iyon dahil siya ang huling handog. Si Yahweh. Pero ang mga saserdote, taon-taon yun, naghandog. Pero once, isang bisis lang. Ngunit si Yahweh ay pumasok lamang ng isang bisis upang ihandog ang kanyang sarili.
At sapat na yun. Sapat na. Dahil siya ang huling handog. Pag huling handog, hindi na wala ng handog. Wala nang pangalawa. Wala nang pangalawa. Hindi ka na rin maghandog ng hayop. Tapos na eh. Si Yahweh siya ang pinakahuling handog. Siya mismo, sarili niya ang handog. Yan ang bagong tipan na hindi naintindihan ng iba. Kawawa itong mga nagagaya ngayon. Kawawa na sa lumang tipan sila nagniwala. Kaya lang natisod sila sa bagong tipan kasi kinurap kasi ang bagong tipan. Mula sa original Hebrew, nilipat sa Greek ni Septuagint, nilipat naman mula sa Greek, nilipat naman ni Jerome papuntang Latin. Tapos, nilipat naman ni King James na haring bakla sa English. At marami ng mga version, Ayun na, nagkalat na. nagkaluko-luko na. Iba-iba na ang kwan. Direksyon. Okay, tuloy tayo. Hebrews chapter 10 verse 9. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako upang gawin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng alahayam ang unang hain at pinalitan ito ng sakripisyo ni Yahawashai Hamashaya. Oh, inalis ng alahayam ang unang hain, yung mga hayop, wala na, tapos na. At pinalitan. Wala ng sakripisyo. Ito sa sakripisyo ni Yahawashai Hamashaya. Doon na ang sakripisyo niya sa bagong tipan, ang kanyang dugo. Oh, tuloy. Hebrews chapter 10 verse 10. At sa kalooban ng alahayam, pinabanal tayo ni Yahawashai Hamashaya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling dugo. Minsan, para sa lahat, para sa kanyang binhi. Para sa binhi. Oh, para sa binhi lang niya. Wala talagang pakialam yung iba. Wala yung Ang mga hindi naniniwala wala yung sa dugo ni Yahawashai nga nagligtas, hindi yan binhi ni Yahweh. Hindi yan binhi, kundi binhi yan ng fallen angel. That's why kahit anong explain mo, paliwanag, na ang bagong tipan, dugo na ni Yahweh ang nagkuha. Wala na yung lumang dugo ng mga hayop, gano'n. Hindi, dito hayop. Malinaw na hindi kayo binhi ni Alhayam. Binhi kayo ng mga fallen angel. Mamaya, malaman nyo saan ang hatungan ninyo. Tuloy tayo. Hebrews chapter 10 verse 29. Gaano pa kabigat na parusa ang nararapat sa mga humamak sa anak ng alahayam at hindi naniwala sa kanyang dugo. Ang tipan kung saan tayo ay pinabanal at nililinis mula sa ating mga kasalanan at nang tumanggi sa espiritu ng biyaya. O, yan. Tumanggi pa sa espiritu ng biyaya. O, anong nangyari ha? Humahamak. Gaano pa kabigat na parusa ang nararapat ng mga humahamak sa anak ng alhayam. O, Yahawashai. Hindi natanggap si Yahawashai. Yahawa lang daw sila. At hindi naniniwala sa kanyang dugo. Dahil ang paniwala niya, dugo ng hayop pa rin. Wala, obsolete na yan. Wala na, lumang tipan. Dito na tayo sa bagong tipan. Ang tipan kung saan tayo ay pinabanal at nilinis mula sa ating mga kasalanan at na tumanggi sa espiritu ng biyaya. Yan. Tumanggi sila sa espiritu ng biyaya. Ayaw nilang tanggapin ang dugo ni Yahweh na si Hawa nagkatawang tao para magkaroon ng dugo, magtubo sa ating kasalanan. Ayaw nilang tanggapin. Gusto pa nila sa dugo ng hayop. Sige. Malinaw nga hindi kayo binhi ni Yahweh. Binhi kayo ng mga fallen angel. Basa. Hebreo chapter 10 verse 13. Mula ngayon, maghihintay siya hanggang sa ang mga nahulog ng anghel at ang kanilang mga binhi ay ihagis sa walang hanggang kaparusahan. Yan. Yan ang hantayin ninyo. Na hindi nyo tanggap ang dugo ni Yahawashai na siya si Hawa ang nagkatawang tao dahil gusto nyo dugo pa rin ng hayop, yun pa rin handog ninyo.
Sabi nito, mula ngayon, maghintay siya hanggang hanggang ang mga nahulog, hanggang ang mga nahulog na anghel at ang kanilang mga binhi ay ihagis sa walang hanggang kaparusahan. Dagat-dagatang apoy po yan. Kasi hindi kayo naniwala sa dugo ni Yahawasyai nga naghugas sa ating kasalanan. Doon pa rin kayo sa lumang tipan. Binago na nga, may bagong tipan na nga. At ang bagong tipan, yung dugo ni Yahawasyai. Na si Yahawasyai, siya si Yahawa, nagkatawang tao. Oh, tapos na. Kaluluoy. So, naggamit-gamit sila Yahawa, pero hindi tanggap si Yahawasyai. Ginawa nilang kaluluoy. Abaman. Oh. So, Pamumusong. imperno, pamumusong. Nakakaawa. Pamamaliit yun kaya mo yahawan. Pero yung kanilang isip, papuri yun. Pero pamumusong yun. Papuri daw ko, no? Wala Hindi daw kasi iba. nila itindihan ang bagong tipan kasi hindi kasi sila binhi ni Hawa. Binhi sila sa mga anghel nga nahulog. That's why, doon talaga sila pumapanik sa tatay nila nga si Satanas. Na mga fallen angel nga naging mga Satanas. Doon sila pumanik. Blood is thicker than water. Kasi anong dugong mayroon sa kanya, doon siya pumapanik. Dugo naman sila ng fallen angel. Hindi naman sila dugo ni Hawa.